Ma? Bulong ng inaantok ta si Margaret. Sagot ni Carmen at mas lalong niyakap ang kanyang anak. Napangiti si Carmen at marahang sinuklay ang ilang hibla ng buhok mula sa mukha nito. Simula nang matutong maglakad si Margaret, lagi na itong nakasunod, laging nagtatanong, laging nakadikit sa kanyang braso. Bubuksan na po ba natin ang tindahan? Tanong ni Margaret. Natawa si Carmen. Hindi pa anak, matulog ka muna ulit, maaga pa. Pero gaya ng nakagawian, matigas ang ulo ng bata. Bumangon ito at iniunat ang payat ng mga braso. Gusto ko pong tumulong? Ako na po ang mag-aayos ng mga candy kasi nabili po tayo kagabi, diba? Mga candy mo na naman. Natatawang bulong ni Carmen. Mamaya na yon, matulog ka muna. Magpakulo lang ako ng tubig para sa kape at magluluto ng almusal para busog tayo. Baka mahilo tayo kung hindi tayo kakain. Malaking hikab ang isinagot ni Margaret. Pero tumango rin at muling humiga. Ilang sandali lang, balik na ito sa mahimbing na tulog. Tahimik na tumayo si Carmen, itinali ang buhok at nagsuot ng tsinelas. Sa labas, malamig pa ang simoy ng hangin. Sinindihan niya ang kalan, nagsalang ng tubig at nagsimulang buksan ang maliit nilang sari-sari store na nakapwesto sa harap ng bahay. Wala pang bumibili kaya nagluto na muna siya ng almusal. Pagsapit ng 6:00, unti-unti nang dumagsa ang mga kapitbahay. Bumili si Nanay Felisa ng suka, isang pakete ng noodles at ilang sachet ng kape. Dumaan ang grupo ng mga bata para bumili ng ice candy. Ang aga-aga ice candy agad, bulalas ni Carmen sa mga batang tumatawa lang. Maya-maya'y nagising na rin naman ang anak niya. Kumain ito at dumiretso sa tindahan. Wala naman kasi itong pasok ng araw na yon. Hindi tumigil sa pagkilos si Margaret. Inaayos ang mga garapon ng candy sa tuwid na hilera. Pagkatapos ay aayusin muli, tanong ng walang katapusan. Ma, bakit po araw-araw umiinom ng kape ang mga tao? Para magising sila, sagot ni Carmen habang nagsusukli sa isang customer. Bakit po kayo hindi umiinom? Hindi ko kailangan, nagigising na ako dahil sa'yo. Napahalakak ang bata at natutuwa sa sagot niya. Ilang saglit pa, panibagong tanong na naman. Ma, kung mabilis magmotor po si Papa, hindi ba masakit sa mukha niya yung hangin? Umiling si Carmen habang natatawa. Hindi anak, gustong-gusto niya yon. Adik-adik yun sa motor kaya bagay ang trabaho niyang pagiging rider sa kanya. Pagsapit ng kalagitnaan ng umaga, medyo umiinit na ang araw. Pinapawisan si Carmen habang nagsasaing at nagpiprito ng isda para sa tanghalian. Inilatag ni Margaret ang mga plato sa lamesa. Magugustuhan to ni Papa? Aniya. Sabi po niya kagabi, gusto niya ng pritong bangus. Oo, gutom na gutom siya pag-uwi. Tugon ni Carmen, bagamat alam niyang baka gabihin ito o umagahin na naman sa trabaho ang asawa bilang delivery rider. Madalas silang kumain ni Margaret nang wala ito, ngunit palagi pa rin may nakahandang na espasyo sa mesa. Sa hapon, pansamantalang isinara ni Carmen ang tindahan para magpahinga. Paglubog ng araw, muling binuksan ni Carmen ang tindahan. May bumili ng bigas, toyo, sigarilyo at gas. Naiinip naman si Margaret na kumuha ng papel, nagsimulang gumuhit ng stick figures. Siya, si Carmen at ang papa nito. Idinikit nito yon sa dingding ng buong yabang. Tingnan mo ma, tayo yan? Hinalikan ni Carmen ang noo ng anak. Ang ganda anak, lagi mong pinapasay ang bahay natin. Nang dumilim ang paligid, isinara na ni Carmen ang tindahan. Nagsaing muli at nagprito ng itlog para sa hapunan. Kumain silang mag-ina at nagtatawanan sa mga kalokohan. Pagkatapos maghugas ng plato, muling humiga ang mag-ina sa kama. Mainit ang simoy ng gabi at mula sa labas, naririnig ang kaluskos ng barangay. Mga boses, tahol ng aso at mga ugong ng motorsiklo. Humikap si Margaret at iniunat ang maliliit na braso habang hinihila ang mga paa sa sahig. Ma, matutulog na po tayo? Naantok na ako? Oo anak, oras na ng tulog. Malambing na sagot ni Carmen.
Sumampa si Margaret sa kama at nahiga ng may buntong hininga. "Good night, anak," bulong niya rito. Napapikit na si Margaret. "Gabi na, ma. Pag uwi ni Papa, sabihin mo po, naghihintay ako." "Oo, sasabihin ko." Tipid ang ngiti ni Carmen at hinaplos ang buhok ng anak hanggang sa makatulog na ito. Sa labas, tumahol muli ang mga aso. Naniga si Carmen na natiling nakalapat ang palad sa buhok ng anak. Hindi niya alam kung bakit parang may kakaiba sa gabing iyon. Hinila niya ng mas mahigpit ang kumot ni Margaret. "Matulog ka lang, anak." Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Nakarinig siya ng malakas ng kalabog. Galing yon sa pinto ng tindahan. Nanlamig si Carmen. Pinigil niyang paghinga at nakikinig sa mga kaluskos. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang bumalik siya sa silid. Nakita niya si Margaret na bumangon at halatang nagising dahil sa ingay. "Ma!" bulong ng bata. "Shh!" Itinaas ni Margaret ang daliri sa labi, saka inakay at niyakap ang anak. Muling umuga ang pinto, kasunod ang matinis na crack ng kahoy na bumibigay. Bumukas yon. 3 lalaki ang sumalakay, nakatakip ang mga mukha at may dalang flashlight. Parang pinapalo ng martilyo ang dibdib ni Carmen. Agad niyang itinulak si Margaret sa likuran at mahigpit na hinawakan ang kamay ng anak. "Pakiusap, huwag niyo kaming saktan." Halos humagulgol ang tinig niya. "Kunin niyong pera, lahat ng meron kami. Huwag niyo lang kaming sasaktan ng anak ko." Iwinasiwas ng lalaking may tubo ang hawak nito at nagbagsakan ang mga bote sa estante. "Ito lang ang pera niyo." Nanginginig ang kamay ni Carmen habang dinudukot ang maliit ng kahon sa ilalim ng counter. Nabuksan niya yon, ilang gusot na papel na pera at barya lang nakita ng maghapon. Heto kunin niyo na." Dinampot yun ng lalaki at sinilip. Isang mabigat na ungol ng pagkadismaya ang lumabas mula rito. "Eto lang." "Oo, pakiusap. Eto na lang." Ngunit hindi pa natatapos. Napansin ng mga ito na may kutsilyo sa likuran niya. Nakatingin ang mga mata nito kay Margaret. "Yung bata pwede yan. Ang ganda saka ang kinis oh." Parang tumigil ang tibok ng puso ni Carmen. Itinuwid niyang katawan at iniharang ang mga braso para harangan ng anak. Huwag siya. Pakiusap. Kahit ano, kunin niyo lahat. Huwag lang siya." Binaliya siya ng isang lalaki, kaya tumama siya sa pader. "Tumahimik ka." "Pakiusap. Bata lang siya." Malakas siyang napasigaw nang sampalin siya nito. "Ang kinis din itong nanay." Natatawang sabi ng isang lalaki at mariing hinawakan ang dibdib ni Carmen. "Parang ang sarap." Minura naman ito ng kasama. "Wala tayong oras, itigil mo yan. Kunin na lang natin yung bata. Mas mapapakinabangan natin." Tumulo ang mga luha niya. Huwag ang anak ko." Bigla siyang sinunggaban, hinawakan ang mga braso at pinilit na idikit sa dingding. Napatili siya, nagpupumiglas, pero itinulak siya ng lalaking may tubo. Ang isa na may sumunggab kay Margaret, hinilap palabas mula sa likod niya. "Mama!" sigaw ng bata at pilit siyang inaabot. Kinalmot ni Carmen ang braso ng lalaki at bumaon ang kuko niya rito. "Hindi! Bitiwan niyo siya! Huwag niyo siyang hawakan!" "Tumahimik ka!" Isang malakas na tulak ang ibinigay sa kanya. Bumangga ang likod niya sa dingding at bumalatay ang sakit kay Carmen. Nagpumigla si Margaret, umiiyak at naghahabol ng hininga. Ma, tulungan mo ako!" Bumangon si Carmen, agad hinawakan ang paa ng anak. Pero marahas siyang hinila papalayo. "Tumigil ka o hihiwain ko ang balat ng anak mo!" Nalagutan ng lakas si Carmen sa narinig. "Pakiusap! Huwag siya! Ako na lang! Kunin niyo na lang ako!" Hindi siya pinansin ng mga ito. Tumakbo palabas ang 3 kasama si Margaret. At ang hiyaw ng batay bumasag sa gabi. "Mama!" Sumugod si Carmen, halos madapa habang humahabol. Wala siyang pakialam kahit may mga bubog siya sa paa. Wala siyang pakialam. Umabot siya sa bungad ng pinto at doon isang motorsiklo ang umandar. Nasilayan niya sa huling sandali ang mukha ng anak bago tuluyang sumibat sa dilim ang mga ito. "Hindi!" sigaw ni Carmen, paos at nagngangalit ang boses. "Diyos ko, tulungan niyo kami!
Tinangay nilang anak ko. Kumatok siya sa mga kapitbahay. Ang iba ay lumabas at ang iba naman ay nagpatay mali siya lang. May mga nakarinig kanina pero hindi sila tinulungan dahil takot madamay. Ang tanging nagawa lang ng mga ito ay tumawag ng mga pulis. Wala nang ibang nagawa si Carmen kundi ang umiyak ng gabing iyon. Hindi na alam ni Carmen ang mga sumunod na nangyari. Natulala na lang siya habang umiiyak. Hanggang sa dumating ang live-in partner pero halos asawa niya ng si Ramon. Carmen, may pagkataranta ang boses ng lalaki. Ramon, bumagsak siya sa dibdib nito at mahigpit na nakakapit sa mga braso. May mga dumating sa bahay, mga masasamang loob. Nakulangan sila sa kinuha nilang pera, kaya kinuha nila si Margaret. Mariing humawak si Ramon sa kanyang mga balikat. Umikot ang mga mata nito sa paligid, sa pintuang wasak, sa loob ng bahay, sa mga natumbang istante, sa mga basag na bote. Nanigas ang mukha niya. Anong nangyari dito? Pinilit ko, Ramon. 3 lalaki, may mga kutsilyo sila. May tubo at pinasok nila tayo. Kinuha nila sa akin. Kinuha nilang anak natin at wala akong nagawa. Matagal siyang tinitigan ni Ramon. Pinabayaan mong makuha siya? Napakurap si Carmen at nagulat sa sinabi nito. Ano? Hindi ko siya pinabayaan. Lumaban ako. Sinubukan ko. Tumaas ang tinig ni Ramon. Bakit hinayaan mo mangyari to, Carmen? Saan natin siya ngayon hahanapin? Parang sampal ang bawat salita kay Carmen. Napaatras siya, nanlalamig, hindi makapaniwalang sinisisi siya ni Ramon. Nakiusap ako sa kanila. Bulong niya at muling bumuhos ang luha. Nakiusap ako na lang ang kunin nila. Hinawakan ko siya at lumaban ako. Pero may mga kutsilyo sila, Ramon. Tinulak nila ako. Dapat lumaban ka pa ng mas matindi. Sigaw ni Ramon. Ina ka niya. Narito ka kasama niya. Dapat pinrotektahan mo siya. Sinubukan ko. Nauutal si Carmen. Akala mo ba papayag lang ako? Akala mo ba hindi ko ibibigay ang buhay ko para sa kanya? Kung gayon, bakit wala siya rito? Hinaplos ni Ramon ang sariling buhok, halatang galit at balisa. Bakit nawalang anak natin? Humikbi ng sunod-sunod si Carmen. Ramon, pakiusap, huwag mong sabihin yan. Kailangan kita sa tabi ko. Huwag mo naman akong sisihin ng ganito dahil hindi ko rin naman ginusto. Naiwan si Carmen sa bungad ng pintuan, nilalamig sa pawis na bumabalot sa katawan niya. Gusto niyang sumigaw, bawiin ang mga salita sa bibig nito, ipaintindi na lumaban siya ngunit parang naubusan na siya ng lakas. Dumating ang mga pulis, 2 opisyal ang sumuri sa pintuang wasak, nagtatanong, nagsusulat sa maliit na notebook. Sir, nakita niyo po bang mga lalaki? Hindi. Mariin ang tugon ni Ramon. Nasa trabaho ako. Tumango ang opisyal, saka humarap kay Carmen. Kayo po, ma'am, nakilala niyo ba sila? Kahit tangkad, boses, suot. Nanginginig ang mga labi niya at dahan-dahang umiling. May takip ang mga mukha nila. Matalang ang nakita ko. Narinig niyo po bang motor? Plaka, kahit bahagi lang. Hindi ko alam. Madilim ang nakita ko lang kinuha nila si Margaret. Nabasag muli ang tinig niya. Nagpalitan ng tingin ang 2 pulis bago napabuntong hiningang isa. Gagawa po kami ng report pero sa mga ganitong kaso, mahirap po. Gagawin po namin ang makakaya namin. Mahirap? Singhal ni Ramon. Tinangay ang anak namin sa sarili naming bahay at sasabihin niyong mahirap? Anong silbi niyo kung ganun? Sir, mag-iimbestiga kami. Bilisan niyo. Hanapin niyo siya. Bulalas ni Ramon. Ngunit kahit anong sigaw ni Ramon, nakita ni Carmen ang pagod sa mga mata ng mga opisyal na hindi naman talaga gagawin ng mga ito ang lahat. Sanay na ang mga ito sa mga kasong katulad noon. At marami na ang nagtapos ng walang sagot at walang batang na ibalik. Naglalakad-lakad si Ramon, paulit-ulit na hinahagod ang mukha. Nakatayo naman si Carmen malapit sa kama. Niyayakap ang una ng anak. Nanatili pa rin ang pamilyar na amoy ng buhok ni Margaret sa tela noon. Ramon, mahina niyang bulong.
Mahanap natin siya. Kailangan natin gawin ang lahat. Malakas siya, matapang. Tumigil ka! Putol nito sa kanyang mga sinasabi. Huwag mo akong aliwin sa mga walang lamang salita mo. Dapat iningatan mo siya. Ngayong nasa kamay siya ng masasamang tao, maraming pwedeng mangyari. Nanlaki ang mga mata ni Carmen. Bakit mo ba ako sinisisi? Hindi ko naman ginusto ang nangyari kay Margaret. Sinisisi kita dahil ikaw ang narito. Nagtatrabaho ako para sa atin, para sa kinabukasan niya. At habang wala ako, ikaw ang ginagawa mo, Carmen. Bakit hindi mo siya binantayan? Binantayan ko siya. Sigaw niya at halos pumutok na ang lalamunan. Nasa tabi niya ako. Akala mo ba hindi ko ibibigay ang buhay ko para sa kanya? Lumaban ako hanggang sa itapon nila ako sa dingding. Tingnan mo ako, Ramon. Tingnan mo ako. Ipinakita niya ang mga kamay na may sugat, ang mga braso na may pasa kung saan siya tinulak ng mga magnanakaw. Dapat mas marami ka pag ginawa. Natigilan na lang siya. Bumagsak si Carmen sa kama, yakap ang unan at humahagulgol. Parang kulang na lang sabihin ni Ramon na siya na lang dapat ang napahamak sa halip ng anak nila. Pero para sa kanya, sana nga'y ganoon na lang. Sana'y siya na lang ang tinangay ng mga lalaking yon at hindi si Margaret. Sumapit ang umaga, ngunit para kay Carmen, hindi na mainit ang araw. Ibig sabihin nun, isa na namang araw ng paghahanap, isa na namang araw ng pagharap sa mundong tila bingi ang kanyang mga iyak. Ang mga unang araw matapos makuha si Margaret ay naging malabo sa kanyang alaala. Halos hindi na niya maalala kung nakatulog ba siya, lagi siyang binabangungot. Sa tabi niya, bihirang tumulog si Ramon. Bago pa magbukang liwayway, babangon ito, uupo sa gilid ng kama. Ibabaon ang mukha sa mga palad, saka aalis na may dalang matigas na determinasyong na kinatatakutan ni Carmen. Baka may narinig kayo nung gabing yon? Tanong niya sa babaeng kapitbahay, pilit pinatitibay ang tinig. Mga motor, sigaw, kahit ano, kahit yung plaka man lang. Umiling ang babae at bakas ang awa sa mukha nito. Carmen, patawarin mo ko pero wala talaga akong narinig. Tulog na ako noon, saka hindi namin nakita ang plaka ng motor. Paulit-ulit, iisa ang sagot. Walang nakakita, walang nakarinig, walang may alam. Nagprint sila ng mga poster na may larawan ni Margaret. Naghanap siya hanggang sa mapagod. Pinost niya rin sa social media, pero kahit isang update, wala silang natanggap. Maghihintay ka lang, anak. Hahanapin ka ni Mama. Umiiyak na sabi ni Carmen. Lingguhan nilang dinadalaw ang presinto, ngunit iisa lagi ang sinasabi ng mga pulis. Wala pa ring balita? Mariing tanong ni Ramon. Napabuntong hiningang opisyal at binuklat ang folder. Wala pa, sir. Naglabas na kami ng alert pero walang nag-report. Pakiramdam namin, may malaking involvement pa yan sa mga organisasyon. Marunong silang magtago. Kumapit si Carmen sa gilid ng mesa. Ano na lang ang gagawin namin? Maghihintay lang? Hindi siya matingnan ng pulis. Patuloy naming iniimbestigahan. Habang tumatagal ang pagkawala ni Margaret, lalo lang dumidilim ang isip ni Carmen. Iniisip niya ang anak na baka nabilangguna sa kwartong walang bintana, umiiyak at naghahanap sa kanya. Minsan, sa panaginip, nakita niya ang mukha ni Margaret. Mama, tulungan mo ko. Lumipas ang mga linggo, napudpud na ang tsinelas ni Carmen. Namagana ang kanyang mga kamay sa paulit-ulit na pagdikit ng poster sa poste na agading pinupunit ng ulan. Ngunit patuloy siyang naglakad sa masisikip na palengke, sa makikitid na eskinita, hanggang sa terminal ng bus kung saan may mga batang namamalimos. Sa bawat batang may mahabang buhok, napapabilis ang tibok ng puso niya. Sa bawat pagkadismaya, tila latigo namang humahampas. Isang beses, namataan niya ang batang tila si Margaret. Margaret! Anak! Pero nang lumingon ang bata, hindi pala ito yon. Bumagsak si Carmen sa bangketa, umiiyak habang pinagmamasdan ng mga estrangherong walang alam sa sakit na nararamdaman niya. Nang gabi rin yon, mag-isa siyang naupo sa naiwang sari-sari store. Hinaplos niya ang larawan ni Margaret. Makinig ka, anak.
Kahit lakarin ko lahat ng kalsada ng Maynila, bawat probinsya, bawat bansa, hahanapin kita. Kahit sumuko ang mundo, hindi ako susuko. Naririnig mo ba ako? Hinding-hindi titigil si Mama. Ipinikit niya ang mga mata at mahigpit na niyakap ang litrato. Hindi kailanman matatapos ang paghahanap niya sa anak niya. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi kailanman. Sapagkat ang pag-asa, gaano man kahina, ang tanging bagay na nagpapatuloy kay Carmen. Lumalalim ang bigat ng mga umaga. Kung dati sabay silang bumabangon ni Ramon para maghanap sa mga kalsada, ngayon nananatili itong nakahiga, nakatitig sa kisame na para bang ipinako roon. Sasama ka ba? Tanong niya rito. Minsan ay isang umulang ang sagot nito. Kung minsan naman tatalikod na lang at bubulong. Anong silbi? Mahahanap pa ba natin si Margaret? Isang hapon, dumating si Carmen galing palengke. Dinatna niya si Ramon na nakaupo sa harap ng kanilang sari-sari store na sarado at naninigarilyo. Hindi siya makapaniwala. Hindi ka man lang lumabas ngayon? Bumuga ito ng usok at nakatanaw sa malayo. Lumabas ako kahapon at nung isang araw, wala pa rin. Bakit? Nahanap ba ang anak natin? Kahit mga pulis, walang nagawa. Bumagsak ang bag ni Carmen sa mesa. Kaya titigil ka na lang? Ganun na lang ba, Ramon? Naroon pa si Margaret. Hindi natin alam kung nasaan siya o kung ano ang lagay niya. Naiinis na tumingin sa kanya si Ramon. At akala mo ba, dahil lang sa pagdikit ng mga papel ay babalik na siya? Akala mo ba, kasisigaw mo sa kalsada ay biglang magigising ang konsensya ng mga hayop na yon at ibabalik si Margaret sa atin? Kung gayon, upo ka na lang dito at maghihintay ng wala? Sabi naman ni Carmen. Sinalubong siya ng malamig at hungkag na titig ni Ramon. Baka nga wala na talagang hinihintay eh. Ilang buwan na. At sa ilang buwan na yun, wala tayong ideya sa kung anong ginawa nila kay Margaret. Nasaktan siya sa mga sinabi nito. Gayunpaman, hindi na siya nakipagsagutan. Kung mawawalan ng pag-asa si Ramon, pues ibahin siya nito. Dahil kahit kailan, aasa pa rin siyang mahanap si Margaret. Isang gabi, matapos ang isa na namang araw ng maling pag-asa, nadatnan niya si Ramon na umiinom. Kailan ka pa natutong uminom? Mahinang tanong ni Carmen. Simula nang mapagtanto ko na wala ng pag-asa. Mapaklang tumawa si Ramon. Mabilis ang tibok ng puso ni Carmen. Huwag mong sabihin yan. Huwag na wag. Kailangan tayo ni Margaret. Naghihintay siya. Tumunog ang mesa nang isuntok ni Ramon ang kamao. Wala na si Margaret. Wala na siya at sinisira lang natin ang sarili natin para sa isang multo. Hindi. Malakas niyang sigaw. Huwag mong patayin ang anak natin sa salita mo. Buhay siya at nararamdaman ko. Nanay niya ako at ramdam kong buhay pa si Margaret. Mapait ang tawa nito. Alam ng isang ina. Bakit hindi mo alam nung tinangay siya ng mga walang hiyang yun? Sa unang pagkakataon, kumislap ang luha sa mata ni Ramon. Ngunit sa halip na lumambot, lalo pang humigpit ang puso nito. Hindi ko na kaya. Araw-araw wala tayong nakikitang resulta. Gabi-gabing naririnig ko ang iyak mo. Hindi ko na kaya, Carmen. Nababasag na ako, pagod na ako sa buhay na to. Napapabayaan mo na ako. Nawawalan na ng direksyon ng mga buhay natin. Oo, nawala ang anak natin. Pero dapat bang tumigil na lang ang mundo natin para kay Margaret? Nag-apoy ang galit niya. Bakit mo sinasabi yan? Hindi ka ba nag-aalala sa anak mo? Kung ganun mabasag ka, sumuko ka. Iwan mo ako kung galit ka na napabayaan kita. Pero wag mong hilingin sa akin na tumigil. Kung susuko ka, hindi ka lang masasaktan. Duwag ka. Makalipas ang ilang araw, lumala ang lamig sa pagitan nila. Halos hindi sila mag-usap maliban kung kailangan. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, kumukulo ang pait na handang sumabog. Kaya namalayan niya na lang isang araw, iniwan na siya ni Ramon at hindi na bumalik pa. At sa bahay na yon, naiwan siyang mag-isa, malungkot at umaasa pa rin na bumalik si Margaret. Hindi pinagaling ng panahon ang pangungulila at sakit na nararamdaman ni Carmen. Mas humaba lang yon, lumipas na ang 5 taon,
hindi pa rin nakakabalik si Margaret. Bawat umaga, nagigising si Carmen sa katahimikan. Bumalik siya sa pagtitinda sa sari-sari store. Yun kasi ang paborito nilang gawin ni Margaret. Pinilit niyang mabuhay dahil hindi pa rin nawawala ang pag-asa sa kanya na makita ang anak. Buwan-buwan, hindi siya pumapalian na pumunta sa presinto. Kilala na siya ng mga pulis. May ilan na bumabati ng pakikiramay. May ilan namang napapabuntong hininga kapag nakikita siyang nandoon ulit. Isang batang pulis ang naghalongkat ng manipis na folder na halos natabunan na ng alikabok sa gilid. Ma'am, wala pa rin pong bagong lead. Pero bukas pa rin po ang kaso, pero... Pero ano? Tanong ni Carmen habang naninikip ang dibdib. Nag-atubili itong sumagot. Matagal na rin ho kasi. Ang mga ganitong kaso, bihira na pong... Huwag mong tatapusin ang pangungusap na yan. Pinutol niya at pinigilang magalit. Hindi kaso ang anak ko. Hindi siya papel na nakatambak sa mesa niyo dito sa presinto. Buhay siya at hahanapin ko siya. Ibinalik ng pulis ang tingin sa mesa. Pasensya na ho, ma'am. Lumabas si Carmen na tuwid ang likod. Mahigpit na hawak ang gusgusing folder ng mga clipping, poster at litrato. Sanay na siya sa mga tinging may awa, sa mga pasimpleng usap-usapan. Ngunit buwan-buwan, bumabalik pa rin siya. Kumusta ka na rito, Mare? Tanong ng kanyang kaibigan na si Vivian. Tipid siyang umiti. Okay naman, mabuti at dinala mo ang anak mo. Tiningnan niya si Joy, best friend ni Margaret noong bata pa. Kaya tinitigan niya si Joy. Naiisip niya na ganoon na siguro kalaki ang anak niya. Nagpakasal na ang walang hiyang si Ramon, biglang sabi ni Vivian. Alam mo na. Marahan siyang tumango. Oo, tanggap ko na rin naman na hiwalay na talaga kami. Maraming nangyari, pareho kami nasaktan at magkaiba ng mga priority. Nasasaktan ako pero hangad ko na maging masaya siya sa bago niyang buhay. Niyakap siya ni Vivian. Nasasaktan din ako para sa'yo, para kay Margaret. Hindi niyo deserve ang lahat ng to. Ramdam niya ang awa ng kanyang kaibigan, pero dinaan niya na lang sa tawa. Pinipilit niya pa rin naman maging maayos. Kailangang maging maayos si Carmen para kapag bumalik si Margaret, hindi ito mabigo sa kanya at makabawi siya ng sobra. At sa gitna ng tila isang kawalan, isang tao ang kahit paano ay dadamay sa kanyang pusong nalulumbay. Maulan ng gabing yon, bitbit ni Carmen ang maliit na supot ng pinamili na nakadikit sa kanyang dibdib habang maingat siyang naglalakad sa makitid na daan. Ngunit pagliko niya sa eskinita sa likod ng palengke, natigilan siya. Isang lalaki ang nakasubsob sa malamig at basang pader. Punit ang damit nito at nababalot ng pulang likido. Mabilis na kumabog ang dibdib ni Carmen. Saglit siyang natigilan, mahigpit na hawak ang supot ng pinamili habang ang takot ay gumapang paakyat sa kanyang batok. Tulong! Nauubong sabi ng lalaki. Umatras siya ng isang hakbang. Anong nangyari sa'yo? Kahit natatakot, lumapit pa rin si Carmen. Kuya naririnig niyo ba ako? Bahagyang kumilos ang lalaki at inikot ang mukha patungo sa kanya. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, nasilayan niya ang dugo sa sentido nito at ang maputlang labi. Tulong! Paos na bulong nito. Pakiusap! Binitiwan ni Carmen ang supot ng pinamili at lumuhod sa tabi nito. Idinampi niya ang kanyang mga daliri sa balikat ng lalaki at napangiwi ng maramdaman ang malagkit na dugo. Diyos ko, bulong niya. Anong nangyari sa'yo? Ngunit muli lang itong umungol habang nakasandal ang ulo sa pader. Tutulungan kita, mahinahon niyang sabi. Ginamit niya ang lahat ng lakas upang ipasok ang kanyang braso sa kilikili nito at hilahin pataas. Halos gumuho ang katawan ng lalaki sa bigat, dinaganan ang kanyang maliit na pangangatawan. Pero pinilit niyang kayanin. Hakbang-hakbang, dahan-dahan, inakay niya ito palabas ng eskinita, patungo sa labas para makahingi pa ng tulong sa ibang tao. Dinala na nga ito sa ospital. Nai-report na rin ang nangyari sa mga pulis. Nanatili man siya roon, hindi rin kasi mapalagay si Carmen. Nang makitang ayos na ang lalaki,
Doon pa lang siya nakahinga ng maluwag. Habang lumilipas ang gabi, nag-usap sila nito. Nalaman niyang Eduardo ang pangalan ng iniligtas niyang lalaki. Ikinuwento nito na dinukot ito ng mga armadong lalaki pauwi galing trabaho. Itinali, tinakot at nanghingi ng ransom. "Paano ka nakatakas?" tanong ni Carmen. Napangiwi si Eduardo at bahagyang hinawakan ng tagiliran. Naging pabaya sila. Tumakbo ko at sinubukang lumaban kaya nasaksak ako. Tinitigan niya si Eduardo. Bigla niyang naalala si Margaret. Hindi niya na alam kung ano ang nangyari rito. Pero hangad ni Carmen na katulad ni Eduardo, nakatakas sana ang anak niya mula sa mga tumangay dito. At kung nangyari man yon, sana naman ay nasa maayos na itong kalagayan. Simula ng araw na yon, palagi niya nang nakikita si Eduardo. Naging malapit sila sa isa't isa at nagkaroon ng kaunting kulay ang buhay ni Carmen kahit papaano. Noong unang kumatok si Eduardo, halos hindi buksan ni Carmen ang pinto. Inasahan niyang mawawala na ito matapos niyang matulungan. Ang mga lalaking katulad ni Eduardo, maayos ang bihis at magiliw magsalita na halatang hinubog ng edukasyon. Hindi tumatagal sa mga barong-barong na gaya ng sa kanya. Ngunit nang sumilip siya, naroon pa rin ito, nakatayo ng tuwid kahit medyo maputla pa at may hawak na basket. "May dala ako," sabi ni Eduardo at itinaas ang dala. "Good morning." Nang sumilip si Carmen, nakita niya na puro mamahaling pagkain iyon. "Hindi mo kailangan gawin ito. Okay na sa akin na nagpasalamat ka. Hindi kailangan na araw-araw pumunta ka rito at dalhan ako ng kung ano-ano." "Alam ko," tugon ni Eduardo. "Pero gusto ko at masaya kong gawin to. Dahil gusto kong mapalapit pa sa'yo." "Bakit mo ginagawa to? Naawa ka ba sa akin?" Hindi niya napigilang tanong. "Oo, naikwento ko sa iyo ang buhay ko, pero hindi ko kailangan ng awa mo." Nagulat si Eduardo, saka umiling. "Hindi, Carmen. Nire-respeto kita at gusto ko ang presensya mo kaya ako nandito. Kahit abala ko, kahit na may kapahamakan pa rin sa buhay ko at nagdadala na lang ng bodyguards, pumupunta pa rin ako dito. Gusto kita, Carmen. At gusto kitang ligawan. Gusto kong maging bahagi ka ng buhay ko." Unti-unti silang naging malapit, kahit pilit niya yung nilalabanan. Unti-unting binabasag ng presensya ni Eduardo ang pader na itinayo ni Carmen. Kapag ginigising siya ng bangungot, naiisip niya ang tinig ni Eduardo at nagiging panatag na si Carmen. "Anak," bulong ni Carmen habang nakatitig sa larawan ng kanyang anak. "May karapatan pa ba akong ngumiti? Na may mag-alaga ulit sa akin?" Tahimik ang bahay, ngunit sa puso niya, wala siyang nadamang pagtanggi. Naisip niya na siguro ang pagbubukas kay Eduardo ay hindi pagtataksil. Baka yun lang ang paraan para magkaroon pa ng saysay ang kanyang buhay. Nang maging sila ni Eduardo, pinakilala na siya nito sa anak at pamangkin nito. "Eto si Gabriel, ang pamangkin ko. Ako ng guardian ngayon dahil matagal nang wala ang parents niya. 13 years old na siya at ito naman si Ezra. May daughter sa una kong asawa. 8 years old pa lang siya." Tiningnan ni Carmen ang mga bata. Halatang naiilang pa ang mga ito sa kanya. Gayunpaman, nakikita niya namang mababait ang mga ito. At habang tinitingnan niya si Ezra, naalala niya ang anak niyang si Margaret. "Hello sa inyo," napangiti si Carmen. "Ako ang girlfriend ni Eduardo. Ikinagagalak ko kayong makilala." Ilang buwan ang lumipas, naging malapit na siya sa mga bata. Nasisiyahan siya na itinuturing na siyang mommy ng mga ito, lalo na si Ezra. Namatay kasi sa panganganak ang unang asawa ni Eduardo. Kaya nang inalok siya ni Eduardo ng kasal, walang naging kahit anong problema sa mga bata. "Sure ka na ba sa akin, Eduardo?" tanong ni Carmen. "Hindi ako mayaman. Pangit pang nakaraan ko at marami akong pinagdaanan." Hinaplos nito ang mukha niya. Sigurado ako sa iyo, Carmen. Walang pagdadalawang isip sa akin. Mayaman ka sa pagmamahal, kaya yun ang habol namin sa iyo ng mga bata. Marami kang pinagdaanan, kaya mas lalo kitang minahal. At katulad mo, umaasa rin ako na makita na natin si Margaret para ang sugat sa puso mo tuluyan ang maghilom.
Namuo ang mga luha ni Carmen. Niyakap niya si Eduardo. Kaya rin siguro madali nitong natibag ang paderan niya kasi nagkaroon ito ng pakialam kay Margaret. Katulad niya, umaasa ito at hindi sumusuko para sa kanya na makita ulit si Margaret. Sa unang araw sa tahanan ni Eduardo, sobrang ganda ng bahay at maraming kasambahay. Hindi talaga siya sanay na walang ginagawa, kaya siya na lang ang nagluluto para sa pamilya niya. Pinag-aaralan niya ang mga pagkain gusto ng mga ito, pero minsan natutuwa naman sa mga simpleng ulam na hinahanda niya. "Mommy, gusto talaga kita?" Nakangiting sabi ni Ezra. "Palagi mo po kaming inaalagaan?" Napangiti naman siya. "Aalagaan ko kayo kasi pamilya ko kayo." Inakbayan naman siya ni Gabriel. "Thanks, Auntie Carmen. Naging masaya ulit si Uncle dahil sa'yo. Binigyan mo po ng kulay ang mga buhay namin." Marahan siyang tumango. "Ako rin naman. Binigyan niyo ng kulay ang buhay ko. Sayang at hindi pa rin nahahanap si Margaret. Siguro kasing edad mo na yun, Gabriel." Hinawakan ni Ezra ang kanyang kamay. "Don't worry, Mommy. I always pray na sana makita na po si Ate Margaret." Hinaplos niya ang buhok ng bata. "Salamat, anak." Unti-unti na siyang nasanay sa buhay niya roon. Kahit papaano, nagkaroon na ng direksyon ang bawat umaga ni Carmen. "Mommy, kwento ka naman po about sa life mo." Excited na sabi ni Ezra. "Nung edad mo ko, tumutulong ako kay nanay na magbenta ng gulay sa palengke. Noon iniisip kong nakakatamad pero ngayon namimiss ko." Kumunot ang noo ni Ezra. "Sa grocery store?" "Hindi anak, sa palengke at maliit lang na talipapa." Napangiti si Carmen. Gayunpaman, kahit gaano siya napapasaya ng dalawang bata, nananatili ang alaala ni Margaret. Isang hapon, habang tinutupi ang mga damit ni Ezra, natigilan siya sa maliliit na t-shirt. Namuo ang mga luha niya. Kung buhay pa si Margaret, malaki na rin ito ngayon. Idinikit ni Carmen sa mukha ang tela. Tila umaasang maibabalik nito ang anak. Hindi niya napigilang humagulgol. Nang datnan siya ni Eduardo, lumuhod ito sa tabi niya. "Carmen, hindi mo kailangan itago kapag umiiyak ka ng ganito at nangungulila ka sa anak mo." "Napapamahal na ako sa mga bata," pabulong niyang sagot. Ngunit sa bawat pagpapatulog ko kay Ezra, sa bawat paglaki ni Gabriel, lalo kong nadarama ang pagkawala ni Margaret. Hindi nawawala sa aking alaala ang anak ko. Sinisisi ko pa rin ang sarili ko kung bakit siya nawala sa akin. Hinaplos ni Eduardo ang kanyang mukha. "Hindi naman talaga mawawala. Lagi siyang nasa'yo. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi mo na pwedeng mahalin din ang mga bata. Huwag mo ring sisihin ang sarili mo. Alam din siguro ng anak mo na wala ka rin namang kasalanan at ginawa mo naman ang lahat ng makakaya mo." Mabuti na lang, nandoon ang asawa ni Carmen para damayan siya sa mga panahong nangungulila siya kay Margaret. At dumaan pa ang maraming taon, malaki na ang mga bata. Nandoon si Carmen para sa milestones ng mga ito. Pero sa anak niyang si Margaret, wala pa ring lead kung nasaan ito. Hindi rin kasi talaga nila alam kung saan magsisimulang maghanap. Kahit gaano kayaman ang asawa ni Carmen, wala rin talagang magawa ang yaman nito para mahanap ang kanyang anak. "Happy 18th birthday, Ezra!" Nakangiting bati ni Carmen. "Gising ka na dyan. May small celebration tayo bago ang party mo, diba?" Napangiti naman ito. "Thank you, Mommy. Sige po, mag-aasikaso na po ako." Hinalikan pa ni Carmen ang noo nito. Pagkalabas ng silid, nakasabay niya sa pagbaba ng hagdan si Gabriel. Mahina siyang tumawa ng akbayan siya nito. "Good morning, Auntie." Bati ng binata. "Huwag mo pong papuntahin yung boyfriend ni Ezra. Kaaway ko yun." Napailing na lang siya. "Wala kang magagawa sa gusto ng pinsan mo. Birthday niya ngayon at huwag mo ngang inisin si Ezra. Sige ka, papakialaman niya rin ang pangbababae mo." Umawang naman ang bibig ni Gabriel. "Pangbababae? Bakit parang sa tono mo po sobrang babaero ko? 5 lang po ang naging girlfriend ko. Hindi ako manloloko at wala po akong pinagsasabay-sabay. Hindi lang po talaga mag-work ang mga naging relasyon ko since hindi naman din po sobrang seryoso at ang toxic ng mga naging ugali. Sinisiraan na naman ako ni Ezra, no?" Humalakhak na lang siya sa magpinsan. Wala namang araw na hindi nagtatalo ang mga ito.
Pero alam niyang mahal na mahal pa rin ang isa't isa na parang magkapatid. Good morning, Han. Bati naman ni Eduardo at hinalikan siya sa mga labi. Napangiti si Carmen. Good morning, saan ka mag-work? Sa office o dito lang sa bahay? Dito na lang sa bahay siguro. Kilala mo naman ako, Carmen. Hanggang nadadala ko sa bahay ang work ay dadalhin ko. Gusto ko kayong palaging kasama. Pero baka mag-hire na rin ako ng personal assistant ko sa office ko dito sa bahay. Medyo nahihirapan na rin kasi ang assistant ko sa company. Kwento ni Eduardo sa kanya. Tumango naman si Carmen. Okay, basta huwag ka masyadong magpapakapagod. Matuto ka rin magpahinga. Ayoko namang nagkakasakit ka. Nagyakapan pa silang mag-asawa. Nagkaroon si Carmen ng matatawag niyang pamilya. Marami na siyang naging masayang alaala. Pero sa lahat ng mayroon sa buhay ni Carmen ngayon, magbabago ang takbo dahil sa pagdating ng isang babae sa buhay nila. Akala ni Carmen na sanay na siya sa pagbabago. Minsan na siyang hinubaran ng buhay at muling binihisan ng panibagong pamilya ng bagong ritmo. Ngunit nang ipahayag ni Eduardo isang umaga habang nag-aalmusal na kumuha ito ng personal assistant, may kumislot na kaba sa dibdib niya. At hindi niya alam kung bakit niya naramdaman yon. Bata pa siya, Ana Eduardo pagkatapos ay humigop ng kape. pero mataas ang rekomendasyon sa kanya. Ani ang pangalan niya at bukas na siya magsisimula. Napangiti si Carmen. Bukas agad. Ang bilis naman. Si Ezra naman halatang nakuha ang interest. Maganda ba siya? Baka landiin lang yan ni Gabriel. Napangisi si Gabriel habang umiinom ng orange juice. Bakit naman mahalaga yun? At sa tingin mo talaga na lahat ng magaganda lalandiin ko? Kasalanan ko ba kung gwapo lang talaga ako? Napairap naman si Ezra. Ang yabang mo talaga, kuya. Sana kapag nagseryoso ka sa relasyon mo, umiyak ka ng sobra. Natawa si Carmen at napailing na lang sa pagtatalo ng magpinsan. Dumating si Annie isang maaraw na umaga. Nakasuot ito ng malinis na puting bestida. Maayos na nakatali ang buhok. May kung anong kasimplihan sa dalaga na agad nagpahina sa loob ni Carmen. Magaan ang pakiramdam niya sa dalaga. Magandang umaga po, Ma'am Carmen. Bati ni Annie at bahagyang yumukod. Salamat po sa pagtanggap sa akin. Wala nang formalidad, sagot ni Carmen. Carmen na lang, pamilya na tayo rito. Ayoko rin na tinatawag akong ma'am. Mahinhin nang umiti si Annie. Kung ganon, pagbubutihin ko po para mapagsilbihan ng pamilyang ito. Sumilip si Ezra mula sa likod ng hagdan. Maganda nga. Kumikinang na naman ang mga mata ni kuya. Tinulak ito ni Gabriel. Shut up, Ezra. Makalipas ang ilang araw, napapansin niyang maayos magtrabaho si Annie. Kinikwento rin naman kasi ng asawa niya. Isang hapon, nadatnan ni Carmen si Annie sa kusina. Naghihiwa ito ng mangga. Hindi mo kailangan gawin yan, sabi ni Carmen. Kaya na yan ang mga kasambahay. Gusto ko lang po na lagi may ginagawa. Sagot ni Annie at nakangiti ng banayad. Wala po kasi akong ginagawa kapag umaalis si Sir Eduardo. Habang pinagmamasdan niya ang dalaga, hindi niya lubos maunawaan kung bakit pamilyar ito. Para bang nakita niya na si Annie. Hindi niya lang maalala kung saan. Nagkita na ba tayo before? Tanong ni Carmen. Napalingon naman ang dalaga. Hindi pa po. Dito ko lang din po kayo nakilala. Bakit po? Umiling na lang siya. Wala naman. Hindi niya na lang masyadong inisip. Marami namang magkakamukha sa mundo. Baka nagkamali lang siya o may nakitang kahawig nito. Sa mga lumipas na buwan, hindi lang basta employee ang turing nila kay Annie. Mabait kasi ito kaya nakakasundo nilang lahat. At napansin ni Carmen na mukhang natitipuhan ni Gabriel ang dalaga. Gaya na lamang noong hapunan, nahuli niyang nakatitig si Gabriel kay Annie habang nag-aayos ng mesa. Natawa na lang siya nang umiwas ng tingin ang binata. Tahimik ka ngayong gabi, pangaasar ni Carmen sa pamangkin ni Eduardo. Tumikhim naman si Gabriel. Pagod lang, auntie. Sigurado ka, balita ko. Ang tagal mo nang walang bagong girlfriend. Bakit kaya? Ngumuso naman ang binata. Auntie, yung chismosa mo rin po, ano? Pero maganda, 'di ba? At kung papatulan mo siya,
Please, seryosohin mo. Mukhang hindi siya katulad ng iba. Mabait si Annie at mukhang inosente sa lahat. Paalala ni Carmen. Ngumiti naman si Gabriel. Kailan po ba ako hindi naging seryoso? Mapagmahal ako. Palagi ka kasi naniniwala sa mga paninira ni Ezra sa akin, Auntie. Mas lalo na lang natawa si Carmen. Humalakak na lang siya. Napapansin niyang mukhang seryosong nagkakagusto si Gabriel kay Annie. Napapansin niya kasi na madalas na itong nasa bahay at gusto na agad umuwi kapag nasa labas. Hindi katulad noon na kung wala sa trabaho, palaging nasa extreme sports, galaan, mga kaibigan at minsan ay hindi pa umuwi. Yun nga lang, may mga kakaiba siyang napapansin kay Annie. Katulad na lang ng dress nitong nagiging bodycon dress na. Pareho rin sila ng amoy ng pabango. Napansin niya rin na parang ginagaya nito ang mga kilos niya, pananamit at hairstyle. Ayaw niyang mag-isip ng kakaiba, pero may kabang dumaan sa dibdib niya. Hanggang isang araw, pumasok si Carmen sa pasilyo. Doon siya natigilan. Sa loob ng office sa bahay, bahagyang nakabukas ang pinto. Nakita niyang muntik nang bumagsak si Annie, diretso sa mga bisig at kandungan ni Eduardo. Parang suntok sa sikmura ang tama kay Carmen ng kaganapang yon. Napalapit ang mukha ng dalaga sa asawa niya habang ang kamay ni Eduardo ay nakahawak sa bewang ni Annie para saluhin ito. Eduardo? Tawag ni Carmen at mabilis na pumasok. Parehong napalingon ng dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Annie at namulang mukha, habang si Eduardo naman ay nabigla. Carmen! Bungad ng kanyang asawa at lumapit ng isang hakbang. Seryoso niyang tiningnan ng dalawa. Ano to? Nagkanda utal-utal si Annie. Ma'am, natisod lang po. Natapilok po ako sa upuan ng lamesa. Tumango si Eduardo at hinawakan siya sa bewang. Tama siya. Natisod siya at yun lang. Anong iniisip mo, Han? Mabilis na lumipad ang tingin ni Carmen sa maliit na mesa sa tabi ng istante. Hindi Ang lapit ang mukha ninyo. Isa pa, marami akong napapansin sa iyo, Annie. Pero hindi ko lang pinapansin dahil ayokong masyadong magduda. Pero sa naabutan ko, nanginginig ang boses ni Annie. Hindi ko po kailanman nababastusin ka, Ate Carmen. Huwag po kayong mag-isip ng masama. Dinala ko lang ang mga dokumento para kay Sir Eduardo. Natisod lang po talaga ako. Pinagmasdan ni Carmen si Annie. Maputla ang mukha nito. Pinaglalaroan ng mga daliri na halatang kinakabahan. Walang yabang, walang hamon, tanging takot at halos kahiyan ang nakita niya. Mabilis ang pintig ng puso ni Carmen. Gusto niyang maniwala, hindi pa kailanman nagdulot ng alinlangan si Eduardo. Nanatili ito sa kanyang tabi sa kabila ng kanyang lungkot at pangungulila. Noong panahong maaari naman sana siyang iwanan. Ngunit may binhing na itanim, at ang binhi ng hinala kapag naitanim, tiyak na mag-uugat na. Hinawakan ni Eduardo ang kanyang kamay. Carmen, makinig ka. Kilala mo ko. Alam mo kung sino ko. Hindi ko kailanman pagtataksilan ka. Huwag mong hayaang masira tayo ng isang maling akala. Pero, bakit ibang nakita ko? Mahina niyang usal. Mali ang iniisip mo, sagot ni Eduardo. Walang namamagitan sa amin at mali lang ang anggulo na nakita mo. Yumuko si Annie. Patawarin mo po ako, Ate Carmen. Mag-iingat na po ako. Huminga ng malalim si Carmen at pinisilang sentido. Naalala niya ang mga taon ng kawalan, ang mga gabing si Eduardo lang ang sandalan. Ang kamay nito ang nagligtas sa kanya mula sa pagguho. Umalis ka muna, wika niya sa huli kay Annie. Mabilis na yumuko ang dalaga. Apo, pasensya na ho. Naiwan silang dalawa. Hinawakan ni Eduardo ang balikat niya. Nanginginig ka. Naiinis lang na nag-iisip ako ng ganito. Bata siya, lagi siyang narito. Napapalapit siya sa'yo at pakiramdam ko, ginagaya niya ako, kaya hindi ako makampante. Umiling naman si Eduardo. Believe me, walang namamagitan sa amin. Hindi ko siya gusto. Kahit gayahin ka pa niya. At totoo man nga na may plano siyang sirain tayong dalawa, wala rin namang epekto yon. Wala akong interes sa kanya, Carmen. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang mahal ko. Sa ngayon,
bigyan natin ng pagkakataon ng bata dahil wala naman akong nakikitang mali. Gusto niyang maniwala, ngunit paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga nangyari kanina. Subalit pinilit niya pa ring magtiwala. Hindi na siya masyadong nag-iisip. Ayaw niya namang isipin ni Eduardo na naghahanap lang siya ng away. Pero pagkatapos nun, palagi na siyang nagmamatsyag kay Annie. Pero sa halip na isang babaeng posibleng mang-akit sa asawa niya ang makita, iba ang nakita ni Carmen. Isang umaga, narinig niya si Annie na may kausap sa cellphone. Sa boses ng dalaga, halata ang pag-aalala at pagmamahal. Opo nanay, hahanap ako ng paraan. Huwag ka pong mag-alala. Dadahan-dahanin lang po ang pag-inom ng gamot ha. Hindi na nito na ituloy ang sinasabi dahil naiyak na lang. Bahagyang natigilan si Carmen. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit tumagos sa kanya ang paghihirap sa tinig ni Annie. Maingat siyang kumapit sa pintuan. Annie! Nagulat ang dalaga, namulang pisngi at mabilis na pinahid ang mga luha. Kayo po pala? Lumambot ang tingin ni Carmen. Sino ang kausap mo? Napakagatlabi si Annie. Nanay-nanayan ko po, Ate Carmen. Malubha po ang sakit niya. Hindi ko na po kayang bayaran ng hospital bills. Naiyak po ako kasi hindi ko po siya maipagamot ng maayos. Uminit ang pisngi ni Carmen sa bigat ng hiya. Ilang araw lang ang nakalipas, pinayagan niyang dumapo sa kanyang dibdib ang mga hinala. Tinitigan si Annie na para bang ahas na nakahandang sumalakay. Pinagdudahan niya at halos ituring na banta. At heto ngayon si Annie, tahimik na nakikipaglaban. Pasan ang mga alalahaning higit pa sa inakala ni Carmen. Annie, maingat niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. Bakit hindi mo sinabi? Ang sipag-sipag mo. Tapos bit-bit mo lang mag-isang lahat ng ito? Umiling si Annie at bahagyang nahiya. Wala po ako sa lugar para sabihin yon. Binigyan niyo po ako ng trabaho rito, tirahan, pagkain. Akin na po ang problema. Ang problema na dapat kong ayusin. Naninikip ang dibdib ni Carmen. Naalala niyang sarili noong mga taon matapos mawala si Margaret. Kung paanong tumanggi siyang magpatulong, pilit na kinaya kahit gumuho ang loob niya. Mas lalo siyang naawa kay Annie. Hindi ka na mag-isa, bulong niya. Pwede mo kaming lapitan. Kinagabihan, kinuwento ni Carmen kay Eduardo ang lahat. Ang pag-iyak ni Annie, ang may sakit nitong nanay-nanayan at ang mga iniisip na bayarin. Tahimik na nakinig si Eduardo habang nakakunot ang noo. Nang matapos si Carmen, tumango naman ito. Tutulungan natin siya. Nalusaw ang puso ni Carmen sa kabila ng pagiging istrikto ng asawa. Sa dami ng mga hindi pagkakaintindihan nila, nanatili ang pagiging bukas palad nito. Hinawakan niya ang kamay nito. Napakabuti ng puso mo. Hinalikan siya ni Eduardo sa noo. Sa'yo rin. Ikaw ang unang nakapansin. Hindi mo lang alam pero hinawahan mo kaming maging mabubuting tao. Kinabukasan, nilapitan ni Gabriel si Annie sa sala. Nakita yun ni Carmen dahil nandoon lang naman siya habang nagbabasa ng article sa magazine. Nabalitaan ko ang tungkol sa nanay mo. Mahinang sabi ni Gabriel sa dalaga. Napatingin si Annie rito at nagulat. Gabriel? Bigla nitong iniabot ang isang sobre. Kaunti lang yan. Alam kong nag-send na si uncle ng pera sa bank account mo pero gusto ko ring mag-abot ng tulong kaya tanggapin mo na yan. Napangiti si Carmen. Kahit walang sabihin si Gabriel, ramdam niyang gusto talaga nito si Annie. Nakikita niya sa mga ikinikilos, salita at pag-aalala ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Annie at napuno ng luha. Gabriel, hindi ko pwedeng tanggapin. Ang dami niyo nang naitulong sa akin. Umiling si Gabriel. Huwag mo akong tanggihan. Gusto kong makatulong. Matagal na tinitigan ni Annie ang sobre, pero tinanggap din naman. Salamat, Gabriel. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang kabutihan ng pamilya niyo sa akin. Napangiti naman si Gabriel. Basta huwag ka na masyadong umiyak. Di bagay sa'yo. Mas magaan kapag palagi kang nakangiti. Napatingin sa kanya si Gabriel. Nginitian niya naman ito. Kapag mabuti sina Ezra at Gabriel sa ibang tao, pakiramdam niya ay naging maayos ang kanyang pagpapalaki sa mga ito.
Mukhang hindi siya nabigo at proud siya roon. Kapag day off ni Annie, alam niyang umuwi ito ng probinsya at sinasamahan ng nanay-nanayan nito. Kaya nang makauwi, kinumusta niya ito. "Kumusta ang nanay-nanayan mo?" tanong ni Carmen. Nagliliwanag ang mga mata ng dalaga. "Mas maayos na po. Binigyan po siya ng bagong gamutan. May pag-asa na raw. Salamat po sa ginawa niyo ni Sir Eduardo. Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat." Maingat na hinaplos ni Carmen ang mukha nito. "Hindi mo kailangan magpasalamat. Pamilya ang tumutulong sa pamilya." Napasinghap si Annie. "Pamilya?" "Oo," marahang sagot ni Carmen. "Kasama ka na sa tahanang ito." At tuluyan ang bumigay si Annie at humagulgol sa balikat ni Carmen. Mahigpit niya itong niyakap. Hinaplos ang buhok na parang si Margaret ang karga. Sa unang pagkakataon, nawala ang alinlangan at puro matinding pagprotekta ang natira, na parang tunay na anak ang hawak niya. "Oo nga pala, bakit nanay-nanayan mo lang siya? Nasaan ba ang mga totoo mong magulang?" tanong ni Carmen. Bahagyang natigilan si Annie at bakas ang sakit sa mga mata. Wala po akong maalala sa pagkabata ko. Hindi ko po maalala. Basta pinagmalupitan po ako sa unang kumupkup sa akin. Tapos ang nanay ko po ang nagligtas sa akin doon." Mas lalong nahabag ang kanyang puso. Hindi inasahan ni Carmen na may ganoong pinagdaanan si Annie. Naawa siya at pakiramdam niya, baka ganoon din ang nangyari kay Margaret. Paano kung pinagmalupitan ng anak niya? Paano kung may masamang nangyari pa rito? Kaya namalaya niya na lang na niyakap niya si Annie. Hindi lang dahil gustong dabayan ito, kundi dahil naaalala niya si Margaret dito. "Huwag kang mag-alala. Hindi mo na mararanasan yon. Maayos ng buhay ninyo, kaya magtutuloy-tuloy na yan," malumanay na sabi ni Carmen. Gumanti naman ng yakap si Annie. "Maraming salamat po. Napakabuti po ng puso mo." Simula noon, unti-unting nagbago ang papel ni Annie sa bahay. Kung dati nasa gilid lang ito, tahimik na naglilingkod, ngayon ay iniimbitahan na nilang makisalo. Kaya't nagsimula ng makisabay si Annie, tumatawa sa biro ni Ezra, nakikinig kay Gabriel na nagkakwento palagi at gustong ipasyal kung saan-saan. Napansin ni Carmen kung paanong naging natural ang lahat, kung paano nakasabay si Annie sa agos ng kanilang buhay. "Wow, Kuya Gabriel, ano yan?" tanong ni Ezra. "May pa-flowers? Para sa akin ba yan?" Umirap naman si Gabriel. Mukha bang karapat-dapat kang bigyan ng flowers? Hindi para sa'yo to. Para kay Annie. Napangiti naman si Carmen. "Magsabi ka nga. In love ka na ba sa kanya?" Bakas sa mga mata ni Gabriel ang pagmamahal. Opo, auntie. Gusto ko siya. Gustong-gusto na pakiramdam ko. Sa kanya ko lang kayang magseryoso. Sa tuwing nakikita ko siya, hindi lang short term ang nakikita ko. Para po akong tinutulak na mangarap ng future kasama siya. Napahalakak naman si Ezra. "Iyo, in love ka na? Ang unfair. Sana paiyakin ka ni Ate Annie para naman makabawi ako sa mga pangiinis mo sa akin." Ngumisi naman ang binata. Ako? Iiyak? Of course not. Nakita nila kung paanong nahulog ang damdamin ni Gabriel kay Annie. Nakikita niya ang mga effort nito para sa dalaga. Na-surprise pa nga sa birthday, kaya naiyak na lang si Annie. Masaya sila ni Eduardo na makitang masaya at nagmamahal si Gabriel. Subalit lahat ng kaligayahang yon, mukhang mapapalitan ng sakit at mga luha. Tahimik lang dapat ang gabing yon, pero isang pangyayari ang dumating. "Papa!" Malakas ang boses ni Ezra, at yun ang unang beses na marinig at makita ni Carmen na galit ito. Nagsinungaling si Ate Annie. Masama siya. Dali-daling lumabas sa pasilyo si Carmen. Nakatayo si Ezra sa paanan ng hagdan. Namumula ang mukha at nalalaki ang mga mata. Lumabas si Eduardo mula sa opisina. Litong-lito habang sumilip naman si Gabriel mula sa itaas ng hagdan. "Anong nangyari?" Tanong ni Eduardo habang mariin ang boses. Lumapit naman agad si Gabriel kay Annie. "Bakit umiiyak ang girlfriend ko? Ezra, ginawa mo sa kanya?" Itinuro ni Ezra si Annie at puno ng paninisi ang tinig.
Narinig ko siya. Sa cellphone. Sinabi niyang masasamang bagay laban sa atin. Laban sa'yo, Papa. Ezra, ano mismo ang narinig mo? Tanong ni Carmen. Nanginginig ang labi ni Ezra. Sabi niya kailangan niyang akitin si Papa. Nakukunin niya ang lahat ng pera ni Papa. May nag-utos sa kanya. Niloloko niya lang po tayong lahat. Bumagsak ang katahimikan sa buong bahay pagkatapos ng mga sinabi ni Ezra. Tinitigan niya si Annie. Ang mabait at inosenteng si Annie na ngayon nanginginig na sa sobrang takot. Ezra, tigilan mo yung gawa-gawa mo na yan. Mabilis na sabat ni Gabriel, bagaman nagkakaroon na rin ng kaguluhan. Hindi gagawin yun ni Annie. Girlfriend ko siya kaya wag mo siyang pagsalita ng ganyan. Sa tingin mo ba, magsisinungaling ako, Kuya Gabriel? Lumayo ka sa kanya. Manloloko ang babaeng yan. Minuwestra ni Eduardo na magsalita si Annie, pero hikbi lang ang lumalabas mula rito. Magsalita ka, Annie. Sa wakas, nagsalita na si Annie. Dumaloy ang luha sa pisngi nito at tinakpan ang mukha. Totoo po, bulong ni Annie. Nagbalak po ako ng masama laban sa inyo. Parang umikot ang mundo kay Carmen. Anong sinabi mo? Totoo po, bulalas ni Annie. Ipinadala po nila ako rito. Yung mga boss ko po, may client sila. Hindi ko po kilala. Inutusan nila akong kunin ang tiwala nyo. Akitin si Sir Eduardo. Dahan-dahang ubusin ang yaman ninyo. Ayoko pong gawin. Hindi ko po yung ginusto pero wala na po talaga akong ibang choice. Nanlambot ang mga tuhod ni Carmen, kaya inalalayan siya ng kanyang asawa. Kumapit siya sa barandilya. Hindi siya makapaniwalang manloloko pala ang babaeng itinuring nilang pamilya. Ikaw, ahas ka, bulong ni Carmen. Pinapasok ka pa namin sa aming pamilya tapos ganyan ka pala? Napaluhod si Annie. Opo, kasi nungalingan lang po ang lahat nung una. Pero naging totoo na po ang pagmamalasakit ko sa inyo. Lumapit si Carmen habang nag-aalab ang puso. Kumilos ang kamay niya at malakas itong sinampal. Ang lakas ng loob mo? Singhal ni Carmen habang nanginginig ang tinig. Tinuring kitang anak. Ipinagtanggol pa naman kita. Tinuring ka naming pamilya at minahal ka ng pamangkin ko. At sa lahat ng oras na to, naghihintay ka lang para sirain kami. Gumapang palapit si Annie at sunod-sunod na bumagsak ang mga luha. Patawarin mo po ako. Hindi ko na po gustong kunin ang pera nyo, pero wala po akong magawa dahil inutusan lang ako. Kapag hindi ko po nagawa at nalaman po nila na sinasabi ko sa inyo ngayon, papatayin po nila ako. Umatras si Carmen at matalim itong tiningnan. Nakakasuka ka. Subalit kahit sinabi niya yon, hindi niya maintindihan kung bakit doble sa kanya ang sakit. Hindi niya batid kung bakit mas mabigat sa kanyang dibdib. Para bang may isang bagay siyang pinagsisisihan na hindi niya alam kung ano. Sorry po. Sorry. Bulong ni Annie habang nakatingin sa kanila. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko na po tinuloy ang plano. Sinubukan ko po. Oo, pero hindi ko po kinaya. Si Sir Eduardo tinanggihan niya ako palagi. Tinrato niya akong parang anak at hindi babae na gagamitin. At ang kabutihan mo, Ate Carmen, ang kabutihan mo at ang pagmamahal ni Gabriel ang nagpabago sa akin. Hindi ko po kayo kayang ipagkanulo. Hindi ko magawa. May kumislot sa dibdib ni Carmen. Isang kakaiba at hindi inaasahang awa. Napatingin siya kay Gabriel na halatang galit at nasasaktan sa mga narinig. Si Eduardo naman ang sumunod na nagsalita. Bakit, Annie? Kumibot ang labi ni Annie. Pinagdikit nito ang mga palad na parang nananalangin. Dahil wala po akong pagpipilian, dinala po ako sa sindikato nung 10 years old pa lang ako. Pinilit po nila akong... Hindi nito matapos ang sasabihin. Para bang kahihiyan yon kung sasabihin. Pero nagsalita pa rin si Annie. Pinasok po nila ako sa pagbebenta ng katawan. Gabi-gabi, araw-araw, hanggang sa tumigil na po akong umiyak. Sabi nila kapag tumanggi ako, papatayin nila ako. O sasakpan ang nag-iisa ko pong mahal. Si nanay na lang po ang meron ako. Napasinghap si Ezra. Sinasabi mo lang yan para maawa kami sa'yo? Tingin mo ba, maniniwala pa kami sa manlolokong katulad mo?
Nanatili namang nakatayo si Gabriel. Punong-puno ng pagkagimbal ang mukha nito. Hindi siguro inasahan ng isang inosenteng katulad ni Annie. Ganoon ang nangyari noong bata. Mas lalong humikbi si Annie. Bawat perang kinikita ko, bawat galaw ko, sa kanila lahat. Nang nakiusap akong palayain nila ako itong binigay nilang misyon. Sabi nila kapag nagawa ko, titigilan na nila ako. At pumayag po ako para maipagamot ang nanay ko. Nanatiling nakaupo si Carmen at mahigpit ang pagkakayakap kay Ezra. Sa loob niya, para siyang pinupunit. May bahagi sa sarili niya na gustong duraan si Annie. Ipaalala ang mga kasinungalingan at panganib na dinala nito sa kanilang tahanan. Ngunit ang isa pang bahagi, nahahabag sa batang nasa harap niya. Hindi bilang manunukso o manloloko, kundi isang basag na bata na hindi kailanman nakaranas ng kapanatagan. Eto ba ang totoo? Tanong ni Carmen habang nanginginig ang boses. O isa na namang kwento para mailigtas mo ang sarili mo. Itinaas ni Annie ang ulo at namumugto na ang mata kaiiyak. Totoo po ito. Ang mga binibigay niyo pong pera sa akin, hindi po napupunta sa nanay ko, kundi po sa mga nag-uutos sa akin. Naghihingalo na po siya at ginagawa ko ang lahat. Lahat-lahat para lang mabuhay siya. Kinasusuklaman ko po ang sarili ko sa mga nagawa ko pero wala po akong ibang alam na paraan. Parang pinisil ang puso ni Carmen. Para bang saglit nakita niya kay Annie si Margaret. Maaring naging ito si Annie kung naging mas malupit ang mundo, kung naging baluktot ang kapalaran para sa sarili niyang anak. Pagkatapos ng mga nangyari, hindi nila sinorender agad sa pulis si Annie. Ibinigay ito ng asawa niyang si Eduardo sa isang private agency na nag-specialize ng mga kaso ng mga sindikato. Doon ito iimbestigahan ng malalim para malaman nila ang pwedeng gawin. Hindi rin naman kasi simple ang nangyari dahil ibig sabihin baka may banta rin sa mga buhay nila lalo na kay Eduardo. Gabriel, tama na yan. Hanggang kailan ka magiging ganito? Lagi kang lasing. Nung isang araw na aksidente ka sa drag racing. Mabuti at minor injuries lang ang nakuha mo. Nag-aalalang sabi ni Carmen. Bakas pa rin ang lungkot sa mga mata ni Gabriel. I'm sorry, Auntie. Sinubukan ko lang kalimutan ng babaeng yun. Walang hiya naman kasi. Mahal ko yun eh. Nandito pala para akitin si Uncle. Okay sana kung ako na lang ang inakit niya at wala na siyang ibang motibo. Ibibigay ko pang bank account ko sa kanya. Mata man niyang tinignan si Gabriel. Hindi alam ni Carmen kung matatawa siya o malulungkot para dito. Kahit siya, baka nagpalagpas niya yon dahil may tiwala siya kay Eduardo. Gayunpaman, malaki at mabigat ang dahilan ni Annie kaya ito nanloko. At hindi nila pwedeng palagpasin yon, baka mapahamak sa Eduardo katulad noon. Anong naging reaksyon mo nang malaman mong nagbebenta siya ng katawan? Tanong ni Carmen dito. Sandaling natigilan si Gabriel bago sumagot. Hindi rin naman po ako malinis, Auntie. Marami na akong naikaman na babae. Anong ipinagkaiba ko sa kanya? Pero the thought na ginagawa niya yon para ibenta, hindi ko matanggap. Pero lumipas ang mga araw, napag-isip-isip ko na baka biktima lang po siya. Bata siya nang pinasok sa mundong yon. Hindi po ako sigurado, Auntie. Ang hirap maniwala sa kanya ngayon lalo na't nagawa niyang manloko. Niyakap niya na lang si Gabriel. Alam niyang sa kanilang lahat, higit itong mas nasasaktan. Subalit mukhang ang sakit na nararamdaman ni Carmen dahil kay Annie, mas titindi pa sa malalaman niyang katotohanan. Ongoing na ang investigation kay Annie. Saad ni Eduardo sa kanya. Nagpahigpit na rin tayo ng bodyguards para walang makalapit sa atin. Marahan siyang tumango. Mabuti yan, baka mapahama ka na naman ulit. Ayoko nang mangyari yon. Asawa na kita kaya hindi ko kayanin pati ni Ezra. Maaalala ko lang din ang nangyari kay Margaret. Bahagyang natulala sa kanya si Eduardo. Para bang malalim ang iniisip nito. Tila may gustong sabihin pero hindi alam kung papaano. May problema ka ba, Han? Tanong ni Carmen. Napalunok ang asawa niya. Si Santiago, ang head ng private agency na may hawak ngayon kay Annie, gumagawa ng deeper investigation tungkol sa pagkatao niya. Kaya baka may mga malaman pa tayong hindi natin inaasahan. Kapag sigurado na sila sa findings nila gusto ni Santiago na makausap tayo.
Tumango naman si Carmen kahit na may kabang nararamdaman. Sige, gusto ko rin. Gusto ko rin namang matahimik tayo at malaman natin kung anong klase bang tao ang pinapasok natin sa bahay natin. Kaya nang dumating ang araw na yon, dinala sila sa headquarters ng private agency na yon. Katabi niya si Eduardo, gaya ng dati ay kalmado, ngunit nahuli ni Carmen ang bahagyang pag-igting ng panga nito. Para bang maraming bagay na bumabagabag dito. Sa kabilang panig ng mesa, maingay na inayos ni Santiago ang salamin. Seryoso ang mukha ngunit mahinahon ang tinig. Ma'am Carmen, Sir Eduardo. Pinagdikit nito ang mga kamay. Natapos na namin ang investigasyon tungkol kay Annie Reyes. Napalunok si Carmen. Ano pang mga nalaman niyo sa kanya? Hindi agad nagsalita si Santiago. Dahan-dahan itong itinulak ang isang folder sa ibabaw ng mesa. At may selyo pa ng ahensya. Tinitigan niyo ni Carmen, ngunit hindi gumalaw ang kanyang mga kamay. Si Eduardo ang unang nagsalita. Santiago, please, ikaw na ang magsabi ng mga nalaman mo. Tumango naman ito at mabigat ang tingin sa kanila. Ayon sa inyong hiling, sinundan namin ang pinagmula ni Annie. Mga record ng kanyang trabaho, mga nakakasalamuha. Sa una, putol-putol ang bakas, maraming puwang, mga peking pangalan. Karaniwan ito sa mga taong kontrolado ng sindikato. Ngunit nang lalo pa naming pinursige, patuloy ni Santiago. Natagpuan namin ang mga record ng ospital noong bata pa. Mga record na itinago sa ilalim ng mga huwad na pangalan. Binuksan niya ang folder. May isang larawan doon, isang batang nasa hospital bed na pamilyar sa kanya. Margaret? At higit sa lahat, patuloy ni Santiago. Gumawa kami ng DNA test sa inyong dalawa, Ma'am Carmen. Balak sana naming ipaalam pero pinili muna ni Sir Eduardo na itago hanggang sa lumabas ang result. Ayaw kanyang umasa kung sakaling negative, kaya sa tulong ng asawa mo, nakahingi kami ng samples. Pero ngayon, eto na ang resulta. Suminghap si Carmen, para bang nagbago ang bigat ng mundo at ipinagkanulo siya mismo. Sinasabi niyong si Annie at si Margaret ay iisa? Hinawakan ni Eduardo ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Matatag ang pagkakahawak nito kahit nanginginig siya ng husto. Tumango si Santiago. Oo, si Annie Reyes ay hindi ang kanyang pinaniniwalaang pagkatao. Siya ay si Margaret Rivera, ang tunay mong anak. Nanlabo ang paningin ni Carmen. Hinawakan niya ang kanyang dibdib habang dumadaloy ang mga luha. Margaret? Hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Ang anak ko! Ang anak ko! Bumagsak ang kanyang katawan sa yakap ni Eduardo. Nanginginig ang boses nitong bumulong sa kanyang buhok. Siya nga, Carmen. Pagkatapos ng lahat ng taon, nakita na natin si Margaret. Gumawa ng paraan ng Diyos para maibalik siya sa'yo. Umiling si Carmen ng mariin. Bakit ganito? Bakit sa ganitong paraan pa? Diyos ko, nasaktan ko si Annie. Hindi ko alam na siya si Margaret. At ang mga pinagdaanan niya, Eduardo, hindi ko kaya. Muling nagsalita si Santiago. Ma'am, alam kong mabigat, ngunit may mga bagay pa kayong dapat maintindihan. Nang dukutin si Margaret noon, dumaan siya sa mga network ng human trafficking. Ayon sa aming pagsasaliksik, ilang ulit siyang naipagbili sa iba't ibang pangalan. Noong dumating siya sa sindikatong gumamit sa kanya bilang si Annie, wala na siyang alaala ng kanyang tunay na pamilya. Ipinapakita ng mga record ang matinding trauma sa kanyang murang edad na malamang ay naging sanhi ng pagkawala ng memorya. Pagkawala ng alaala? Mahinang ulit ni Carmen. Ang anak ko. Kawawa ang anak ko. Nasaan siya? Gusto kong makita ang anak ko. Bakas ang galit kay Eduardo. At humihinga pa rin ang mga halimaw na yon. Ang mga gumawa nito sa kanya. Bahagyang yumuko si Santiago. May ilan ang naaresto sa mga raid, ngunit marami pa rin ang nakakalusot. Malawak sila, Sir Eduardo. Ngunit ipinapangako ko, tuloy-tuloy ang pagtugis namin. Gusto ko ng mga pangalan, sabi ni Carmen. Mga mukha. Ang mga lalaking pinasok ang bahay namin noon at tinangay ang anak ko mula sa akin. Gusto kong maranasan nilang sakit na dinanas ng anak ko. Pinisil ni Eduardo ang kanyang kamay. Carmen, hindi.
Inagaw nilang anak ko. Ginawa nila siyang isang taong hindi siya dapat. Kawawa ang sinapit ng anak kong si Margaret. Niyakap siyang muli ni Eduardo. Makakamta natin ang hustisya, Carmen. Ngunit ngayon, higit sa lahat, ang anak natin, si Margaret, ang nangangailangan sa atin. Hindi ang paghihigante. Kailangan nating siguraduhin na ligtas siya at mapoprotektahan. Maya-maya ay hinatid na sila kay Margaret. Nasa isang kwarto ang dalaga, tulala at tahimik. Pero nang makita siyang pumasok, nagulat ito. Ate Carmen, ano pong ginagawa mo rito? Tanong ni Margaret at halatang kinakabahan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahaplos ang mukha nito. Habang pinagmamasdan niya ito ng maigi, unti-unti niya nang nakikita ang kanyang anak. Kinakabahan man, nagtataka si Margaret. Margaret, sunod-sunod na ang mga luha ni Carmen at hindi na mapigilan ang mga hikbi. Margaret, anak ko, ang tagal kitang hinahanap. Ano po bang sinasabi mo? Naguguluhan itong tanong. Nakikipag-coordinate na po ako sa kanila. Huwag po kayong mag-alala. Hindi na po ako magtatraidor at tanggapin ko rin po ang parusa na nakalaan para sa akin. Umiling siya kaagad at mahigpit itong niyakap. Hindi. Sorry. Sorry anak ko, hindi ka mapaparusahan. Biktima ka lang. Sorry kung ngayon lang si Mama. Pinilit ni Carmen na kumalma at hinaplos ang mukha ni Margaret. Anak ko, ako to ang mama mo. Ikaw ang tunay kong anak. Umiling si Margaret at natawa ng mapait. Imposible. Lumaki po ako sa kanila. Sinabi nila na masasamang tao rin ang mga magulang ko. Umiling agad si Carmen. Hindi. Anak kita. Akin ka. Bahagyang umatras at halatang naguguluhan si Margaret. Pinapaniwala niyo po ba ako para hindi ako magtraidor? Bakit mo sasabihin yan? Nanginginig ang mga kamay na ipinakita niya rito ang mga dokumento at mga larawan. Tingnan mo, ikaw ito nung 9 years old ka. Eto ka nung 8 years old. Kopya ko to. Tingnan mo ang buhok, kulot, ang mga mata. Ang mga mata mo. Diyos ko anak, wala kang maalala. Tinangay ka nila sa akin ng mga nanloob sa atin noon. Ikaw si Margaret. Ikaw ang anak ko. Please, maniwala ka. Tinakpan ni Margaret ang ulo. Tama na. Hindi ako siya. Hindi ako pwede. Mas lalong humikbi si Carmen. Margaret, yan ang pangalan mo. Margaret Rivera at hindi Annie Reyes. Bawat gabi ipinagdadasal ko na makita ka. Lahat gagawin ko, makita ka lang ulit. May mga emosyong dumaan sa mukha nito. Pagkalito, sakit, at pagkilala. Bumagsak si Margaret sa sofa habang mariing hawak ang sentido. Hindi ko alam. Nanginginig ang tinig niya. Minsan nananaginip ako ng isang babaeng kumakanta, ng mga kamay na humahaplos sa buhok ko, mga candy sa mga garapon na inaayos ko. Lumuhod si Carmen sa harap nito at mahigpit na hinawakan ang mga kamay. Oo anak, ikaw yon, alaala natin. Gusto mong gumigising ng maaga para tulungan ako magtinda sa sari-sari store natin noon. Kinakantahan din kita gabi-gabi. Napuno ng luha ang mga mata ni Annie. Pero bakit hindi ko maalala ang mukha mo? Dahil inagaw nila sa'yo, hagulgol ni Carmen. Binuwag nila ang pagkabata mo at dinungisan nila. Pero ako ang ina mo, hindi ako kailanman tumigil sa paghahanap sa'yo. Walang araw na hindi kita inisip, na umasang sana makita pa rin kita kahit parang huli na. Sa wakas, tuluyang nawasak ang depensa ni Margaret. Tinakpan nito ang mukha at napahagulgol. Sa lahat ng taon, akala ko wala akong halaga. Si Annie lang ako, isang babaeng walang pinagmulan at puro bangungot lang ng mga unang gumamit ng katawan ko ang tanging naaalala ko. At ngayon, sasabihin mong ako si Margaret? Na anak mo? Na may pamilya pang naghahanap sa akin? Oo, mahigpit na niyakap ni Carmen ang kanyang anak. Oo, Margaret, mahal na mahal kita. Babawi ako sa'yo, babawiin natin lahat ng taon na nawala. Pagbabayarin natin lahat ng taong lumabag sa pagkatao mo. Umiyak si Margaret hanggang manginig ang katawan nito. Para itong batang sumisiksik sa dibdib ni Carmen. Subalit nakita na nila si Margaret. Hindi pa rin matatapos ang problema.
Kaya maigi nilang pinag-isipan ni Eduardo kung paano poprotektahan ang kanyang anak. Si Eduardo ang unang nagsalita. Binalaan tayo ng ahensya. Hindi pa tuluyang binitiwan ng sindikato si Margaret. Alam nilang nakawala siya sa kanilang gapos at gusto nilang mabawi siya. Kung hindi nila siya makita, tayo ang kanilang hahanapin. Umawang ang bibig ni Gabriel. Tayong lahat? Oo, sagot ni Eduardo. Palagi nila tayong punterya dahil sa yaman na meron tayo. Kaya mas lalong mapapahamak si Margaret kapag nalaman nilang totoo. Alam nilang ipagtatanggol natin siya at yun mismo ang gagamitin nila laban sa atin. Nanginginig si Margaret at yumuko. Sorry po, hindi ko po gustong madami yung pamilya nyo. Mariing pinisil ni Carmen ang kamay ng kanyang anak. Huwag mong sabihin yan, pamilya ka na ngayon. Anak kita kaya po protektahan ka namin. Wala kang kasalanan, sila ang gumawa nito sa'yo, sa atin. At ngayon kailangan nating gawin ang nararapat para mailigtas ka. Huminga ng malalim si Eduardo. Pinakaligtas na paraan ay ang malaman nilang naglaho si Margaret. Sa mata ng sindikato, kailangan nilang maniwalang patay na siya. Parang gumuho ang puso ni Carmen. Patay? Oo, sagot ni Eduardo. Ipipeke natin. Palabasin natin na kasama siya sa car accident. Isang trahedyang kapani-paniwala para hindi na nila habulin si Margaret. Hihinto silang maghanap kapag naniwala silang wala na siya. Kailangan mong umalis ng bansa kasama si Margaret. Dapat magkaroon kayo ng bagong pagkakakilanlan. Magsimula kayo sa malayo hanggang sa bumagsak ang sindikato o mawala ng interes. Napalunok si Carmen. Hinihingi mong iwan kita. Iwan ang pamilya natin? Ang hinihingi ko ay iligtas mo ang ating anak. Nang marinig niya yon, doon pa lamang tumimo sa utak ni Carmen ang lahat. Hindi man ito kadugo si Margaret, anak na ang turing nito. At gagawin nito ang lahat ng sakripisyo para lamang masiguradong ligtas ang dalaga. Makalipas ang ilang oras, nakatayo si Carmen sa kanilang silid, nakatitig sa maleta sa ibabaw ng kama. Maayos na nakatiklop ang mga damit nila. Inayos na rin ni Eduardo ang mga kailangan nila. Ginawa na nga ang plano. Lahat sila nag-aalala sa mga balak nila. Pero buo ang loob na mapangalagaan si Margaret. Isang gabi bago ang lahat, nakita ni Carmen na kinausap ni Ezra ang anak niya. Napangiti siya nang magkapatawaran ang mga ito at magyakapan. Ate, kapag okay na ang lahat, susunod kami ni Daddy. Don't worry, kahit saan, basta magkakasama tayo. Ipaparanas namin sa'yo ang happy family. Saad ni Ezra. Inasikaso na rin nila ang pagpapagamot ng nanay-nanayan ni Margaret. Nalaman nito ang gagawin, kaya napaiyak na lang. Ilayo niyo si Annie. Umiiyak na sabi ng ginang. Matagal ko na siyang gustong ilayo sa mga walang hiyang yon. Pero hindi ko magawa dahil wala akong pera. Naging pabigat pa ako sa kanya. Niyakap niya naman ito. Hindi ka kailanman naging pabigat sa anak ko. Ang totoo niya, labis ang pasasalamat ko sa inyo. Niligtas mo ang anak ko sa lugar na yon. Tinubos mo siya. Thank you so much. Nang magawa na ang plano, lumipad na nga sila papuntang Germany. Doon sila nagtago ng ilang taon. Sa video call na lang nila nakakausap ang pamilya sa Pilipinas. Kumusta ka, Auntie? Tanong ni Gabriel. Ngumisi naman si Carmen. Ako ba ang kinakamusta mo o ang anak ko? Napabuntong hininga si Gabriel at umiwas ng tingin. Sana masaya siya dyan. Parang hinaplos ang kanyang puso. Alam nyo, para lang kayong nagpapakiramdaman. Bumisita ka na rito at mag-usap kayo ng maayos. Mahal nyo pa naman ang isa't isa. Ang dami nyo lang drama. Sasabay na lang po ako kina Uncle at Ezra kapag pumunta sila dyan. Gusto ko pong bigyan kayong dalawa ng time na magkasama. Alam ko pong labis kang nangungulila kay Margaret. Malumanay na sabi ni Gabriel. Salamat. Nakangiting sagot ni Carmen. Actually, masaya siya rito. Alam mo, nung isang araw, nag-shopping kami at namasyal. Nag-aaral din siyang magluto ng mga pasta. May dog din kami rito na naging pet niya na. Masaya siya rito. Kahapon, nakausap niya rin si Ramon through video call. Gusto niya ngang mamit pati ang mga kapatid niya sa ama, kaso hindi pa kami pwedeng umuwi dyan. Namungay ang mga mata ni Gabriel. Masaya po akong marinig yan, Auntie. Gusto ko pong makaahon siya sa lahat ng pinagdaanan niya and please update me with more pictures, Auntie. Miss na miss ko na siya.
Napangiti si Carmen. Alam niya naman yon, kilala niya si Gabriel at masaya siyang minamahal si Margaret ng taong pinalaki niya. Kaya kahit maging mag-asawa ang mga ito balang araw, alam niyang hindi siya matatakot para kay Margaret. Sa loob ng 5 taon, nabuhay sila ni Margaret na sila lang dalawa sa Germany. Gayunpaman, masaya pa rin naman sila. Hanggang sa dumating ang araw na sumunod na ang pamilya nila. "Mama, nandyan na po sila," nakangiting sabi ni Margaret habang naghihintay sila sa airport. Sinalubong niya agad si Eduardo ng yakap. Miss na miss niya na ang kanyang asawa. Naluluhang humalakak si Eduardo. Nakakamiss ka, Carmen. Hinaplos niya ang mukha nito. Hindi na tayo magkakahiwalay. Sunod niya namang niyakap si Ezra at si Gabriel. Nang mapatingin si Carmen kay Margaret, medyo naiilang ito sa presensya ng binata. Natawa na lang siya at iginiya ang mga ito palabas. Masaya silang naghapunan ng gabing yon. Hindi matapos-tapos ang mga kwento dahil ilang taong hindi nagkita. Nag-decide na kasi silang pamilya na sa Germany na lang manirahan. "Margaret, pwede ba kitang makausap ng tayong dalawa lang?" Biglang tanong ni Gabriel. Naiilang namang sumagot ang dalaga. Sige." Pare-pareho silang napatingin nang lumabas ang mga ito. Maya-maya tumawa si Ezra. "Alam mo ba, Mommy, bumili na si Kuya Gabriel ng singsing bago pumunta rito. Wala pa nga silang matinong usap ni Ate Margaret. Looking forward na agad magpakasal." "Pasensya na sa pamangkin ko, Han. Sobrang lungkot ng buhay niyan sa loob ng 5 taon. Wala rin kasing naging babae. Sana boto ka sa kanya para kay Margaret," sabi naman ni Eduardo. Umalpas na lamang ang tawa mula kay Carmen. "Of course, boto ako kay Gabriel para sa anak ko. Nakalimutan mo na ba? Ako ang nagpalaki kay Gabriel kaya naniniwala ako na mamahalin niya si Margaret ng maayos." Napangiti naman ang kanyang asawa. Pagkatapos ng naging pag-uusap na yon, naging maayos na nga sina Gabriel at Margaret. Nagkabalikan ang mga ito at ilang buwan pa ang lumipas, idinaos na ang isang simpleng kasal. At sa lahat ng yon, nandoon lamang si Carmen para umalalay. Habang pinagmamasdan niyang masaya si Margaret, nagkaroon ng kapanatagan ng kanyang puso. Matagal man na hindi na nakita ni Carmen ang anak niya, ibinalik pa rin ito ng Diyos sa kanya. Kaya sa bawat natitirang araw, gugugulin niya ang buhay sa walang sawang pagbawi sa anak na matagal na nawalay sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na walang kasing tibay ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Ipinapakita rin ito na ang pinakamalalaking laban sa buhay ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pasensya, pananampalataya at walang sawang kagustuhang yakapin at ipaglaban ang mga taong mahal natin. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.